Welcome to Donmar TV News Channel. Ayaw magsalita ng tapos si WHO Representative to the Philippines, Dr. Ravindra Abiyasinghe, kaugnay ng naranasan ngayong surge ng bansa kaugnay sa COVID-19. Sinabi ni Dr. Ravi na sa ipinapakitang karakter ng Omicron variant, mabilis talaga itong maipakalat, bagamat mas maikli ang incubation period nito. Ginawa ayon kay Dr. Ravi, kapansin-pansin na malaki ang nabawas sa mobility ng mga tao magmula nang ipatupad ang Alert Level 3 na aniyay malaking bagay para mabawasan ang transmission. Bagamat nakita niya na ang mga indikasyon at bunga ng mga banging tairal para mapigilan ang paglobo pa ng virus, kailangan pa rin aniyang maging maingat sa pagbibigay ng konklusyon. Ayon pa sa katawan ng World Health Organization, pinaka-importante pa rin ang pag-obserba o pagsunod sa minimum health standards at maipatupad ang agarang isolation kung sakali man para hindi magkaroon ng oportunidad na maisali ng virus sa iyo pang mga individual. Yung mga nakaraang tali ng Department of Health, meron yung sinasabing nag-peak na noon, mga ilang peak na yan. Itong tinatawag na Omicron variant, Bombo Raymond, wala pa silang nakikita kung kailan talaga yung peak nito, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Gerald. Noong September, nagkaroon tayo ng peak doon sa Delta variant. Ang alam ko, kung hindi magkakamali, ay umabot tayo sa mahigit 20,000 din noon, yung peak, nakasagsagan ng surge. Then eventually, nag-plateau hanggang sa bumaba na. Sa ngayon, nakikita ng WHO, batay sa upward trend, ay medyo tataas pa. Pero eventually daw, baka sa kanilang pagtaya sa katapusan ng Enero, ay medyo na-manage na yung transmission. At eventually, ay bababa na sa Pebrero, Bombo Gerald. Oo, yung Delta variant din dati, Bombo Raymond, medyo matagal doon sa India. Pero itong Omicron variant doon sa South Africa ay talagang downward yung trend na, Bombo Raymond. So parang ganun kabilis lang itong Omicron variant na to, Bombo Raymond, ano? Yun nga daw yung karakter ng Omicron, Bombo Gerald. Talagang parang nag-shower lang at home it may concern. Kaya talagang libo-libo agad yung nagpo-positibo. Pero eventually, pag kumbaga na-arrest na at wala na ring, kumbaga yun yung resulta ng tinatawag na isolation, kung wala nang malipatan yung virus, eventually ay nawawala, namamatay na rin at bumababa yung kaso na. So sana halinawa ay ganun yung mangyari, mga weeks lang abutin ng buwan yung surge o pagsipa ng numero, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond, lastly, yung World Health Organization, may nakikita pa bang mga bagong variant dyan na posibleng maging kagaya rin ng Delta saka itong Omicron na sobra itong kanyang transmission, Bombo Raymond? Well, meron silang nakikita yung na-discover sa bandang UK, Bombo Gerald. Pero hindi pa naman daw ito variant of concern. Kumbaga, minomonitor, pero hindi pa siya ganun, kumbaga, nagpapakita ng kanyang karakter o kumbaga wala pang significant na ipinapakita kung ito ay mabilis yung transmission din o kaya ay mas deadly. Wala pa. Talagang minomonitor lamang nila dahil baka nga raw ang mangyari nun, parang yung na-discover noon, di ba, na variant sa Pilipinas. Hindi nga na, kumbaga, nailagay lang initially, pero naging minomonitor lang, then eventually, nawala na rin sa listaan. So, hindi na nakasama. So, umasa sila na ganoon din yung mangyari sa bagong variant, Bombo Gerald, at kusa na rin na mawawala na lang sa kumbaga radar sa sirkulasyon ng mga virus ng yung mga variants ng COVID-19, Bombo Gerald. That's really the problem because if Bongbong Marcos becomes president, I do not expect the 125 billion to be recovered anymore. The first thing he'll do, he'll probably abolish the PCGG. And there's a bigger problem because he owes the government 203 billion pesos as of now for the estate tax. He's the administrator of the estate. He has been ordered by the court to pay. He refuses to pay up to now. And nobody seems to hold him to account for that. If he becomes president, lalo na. Goodbye na yan. And that 203 billion, if you do not collect that within 5 years, you do not send even a demand letter, that prescribes. Hindi mo na makolekta yan. So he has 6 years. Hindi siya magpapadala.
ng collection letter against himself. So that right of the Filipino people to recover 202 billion pesos in estate tax will be gone forever. Hindi lang yan, madami pang iba. What about because remember, as Justice Chick Morales explained, Imelda intervened in the PLDT case. The Marcos family claimed that they own PLDT. Maging presidente siya. Siyempre, habulin niya yan. Iipitin niya lahat yan. Iipitin niya, in fact, Imelda also claims San Miguel. He said that they own half of the shares of Danding Coangco. Iipitin niya lahat yan sila. Hindi sabihin niya, oy, amin yan, hindi kayo, you got it, you did not pay us for our share. Magkakagulo lahat yan, magkakaablahan. Lucio Tan, the Marcoses have the affidavit of Lucio Tan that half of the companies of Lucio Tan belong to the Marcoses. And there's a pending case now in the Supreme Court that will be decided soon on the claim of Mrs. Marcos that they own half of the companies of Lucio Tan. Madami yan. Also, the properties of the GMA7, the Unilab, they will reopen all of that. Sasabihin nila, half of your companies belong to us. Magkakagulo tayo. That's only one part of it. That's really the problem because if Bongbong Marcos becomes president, I do not expect the 125 billion to be recovered anymore. The first thing he'll do, he'll probably abolish the PCGG. And there's a bigger problem because he owes the government 203 billion pesos as of now for the estate tax. He's the administrator of the estate. He has been ordered by the court to pay. Sa kanyang social media nitong linggo, mariing pinabulaanan ni senatorial aspirant Greco Bellica na pinakasuhan niya sa COMELEC si presidential aspirant Bongbong Marcos. Ito'y matapos kumalat sa social media ang report na siya umano ang nasa likod ng disqualification case na isinampa ni Danilo Lihay-Lihay laban kay BBM. Ani Bellica, wala siyang kinalaman sa kaso. First of all, I'm only running for senator. That's why what interest will I have to file a case against a presidential ball? Pangalawa, I have nothing against BBM. I am only waiting for who the president will endorse. Tinukoy naman ni Bellica ang vlogger na si Maharlika na nagpakalat na siya umano ang nasa likod ni Lihay-Lihay. Di nito na parehong lumapit noon sina Lihay-Lihay at Maharlika sa Presidential Anti-Corruption Commission o PACC kung saan si Bellica ang dating chairman. At kahit wala sa jurisdiction ng PACC ang problema ng dalawa ay tinulungan pa rin ito ni Bellica bilang nooy PACC chairman. Kaya hindi raw maintindihan ni Bellica kung bakit siya nadadawit sa isyu ng dalawa. Samantala, binigyan diin ng dating PACC chair na hindi niya ugaling mang-utos sa pagsasagawa ng investigasyon at pagsasampa ng mga kaso. Ako po ay naging PACC commissioner, naging PACC chairman. Kami po ang nag-iimbestiga, kami po ang nagpa-file, kami po mismo ang nag-i-expose. I don't use anyone to fight my battles for me. Narito naman ang paliwanag ng senatorial aspirant sa mga larawang kumalat sa social media kung saan kasama niya si Lihay-Lihay. Pero hindi po dahil meron kami mga pictures, close na kami or alam ko ang kanyang ginagawa. Ako po ay isang pastor. So siya po ay dumadalo sa church ko noon, nagpapapicture, tapos lumalapit para sa tulong. And he is one among the 13,000